Nakarating na nga tayo dito sa Singapore mula sa Indonesia. And in this video, habang nag-explore tayo dito sa Singapore for few hours before tayo mag-leave, no? Tonight, at umuwi na pa Manila, pag-usapan natin ano yung mga bagay na natutunan ko or pwede kong i-share sa inyo habang nag-solo travel. Tara! Good morning guys! It's my last day in Indonesia and magpapak lang tayo ng mga gamit habang, maaga-aga pa naman. Time check, it's only 7 o'clock in the morning. Tataka ako kasi hindi nag-a-alarm yung phone ko. Yung pala naka-change to New York. Paano yun babaguhin? So ngayon, nag-search ako sa Google kung paano ko yun malilipat kasi wala naman ako sa New York. Then, naggaganon siya, nag-automatic siya. Kaya pala, halimbawa, instead of 7 a.m., sa phone ko 7 p.m. Kaya pala yung mga alarm ko, hindi ko naririnig. Nakakaloka. So yan, medyo magulo pa yung situation dito, pero ayusin ko yung mga gamit ko. So napabili nga ako kagabi dun sa JC Supermarket and dumami yung gamit ko. Pero kaya yan. Tapos nag-search ako kasi nga nag-aalala ko kung anong mangyayari dun sa bagahe ko. Since naghigpit pala ang Cebu Pacific sa hand carry. Since ano lang naman ako, 'di ba? Wala akong i-check-in. So, sana makalagpas tayo, guys. Ang gagawin ko na lang is talagang maglalakpatsa lang ako Singapore. Wala akong bibiling mga pasalubong kasi nakapamili naman na ako dito sa Indonesia kagabi and mas mura. Ang laki talaga ng difference, guys. Lalo na yung pupuntahan ko is, mas mahal doon talaga sa Singapore. So, yan. Nag-isip ako kung magbe-breakfast ako or mag-impake na. And actually, guys, nasira yung tripod ko. Iwan ko na siya dito kasi nga, hindi ko na rin siya magagamit. Pagparami na naman siya ng gamit. So, ngayon na, hawak lang ako. A bit. Char. So, mag-aayos na ako ng mga gamit. Bye! Finally, di ba, may nakita na rin ako Filipino show. Palagi kasi nakikita ko dito yung mga Indonesian. Hinaan ko lang ng very light, ha. And time check natin, it's 10 a.m. Medyo magulo pa rin yung sitwasyon dito, katulad pa rin kanina pagkagising. Pero, mag-ayos na talaga ako ngayon. For real. Promise talaga. Nag-breakfast na ako sa baba. Actually, hindi ako usually nagbe-breakfast. Pero dahil nga kasama sa package ng hotel, hindi ko na lang nagawa today is yung mag-swimming. So, okay na ako doon. Nakapag-swimming na ako kahapon. Ganito yung mga palaging narinig dito, yung Indonesian shows nila. First time ko dito, inahayaan ko lang siyang mag-play. Yan, yung mga TV shows nila dyan. Para lang may narinig pa rin ako mga voice, ganyan. At di ko damang-dama na mag-isa lang ako dito. So, ayun. Bye! Sobrang lamig nga pala dito sa Harmony One. Akala mo lang, actually, wala akong control. Wala akong remote control ng AC nila dito. Pero akala, meron pala. Yan pala siya. Pero hindi ko na yan pinakialaman. Kung ano yung setting na nandito, yan na yan siya. Hindi ko na yan tinaas baba. Sa gabi, ang lamig. Kasi akala ko, pagpasok, hindi naman ganun lamig, ganun. Tama lang, sana lakasan. Pero pagdating ng gabi, ewan ko, for some reason, bigla siya lumalamig. At saka, so, ginagawa ko yung comforter nung isang bed, pinagpapatong ko na sila. So, 2 comforter ang gamit ko sa gabi. Ang lamig kasi. Grabe ang kaba ko kasi akala ko I lost the ticket. Yung return ticket ko, papunta ng Singapore. Chat kagad ako sa Klook kung ano gagawin. Pero sabi naman nila, approach nyo lang yung customer service, then magre-reprint sila ng boarding pass. And, nakita ko na. Ay nako, grabe Mona Lisa. Dapat nasa isang lagayan lang lahat. Actually, nandito naman, naipit lang. Wala na tayo mag-check out, guys. One last look. Ito yung lobby ng Harmony One. Aesthetic, diba? Thank you, Indonesia. Mabalik na ako ngayon sa Singapore and then flight ko na Singapore to Manila later at 1 a.m. Kung nung pagdating natin, nasa first floor tayo. Yan. Dito naman tayo sa second floor for departure. Yan na guys yung mga schedule. And too early pa daw tayo dito. It's only 12:40.
Nakasakay na nga pala tayo guys dito sa ferry and waiting na lang umalis at 12:40. So yan. Kasi kung nung papunta doon tayo sa right side, dito naman tayo sa left. And malapit sa bintana. Syempre, makarating yung dati. Actually, 1 hour lang to. Singapore na tayo. Nakalagpas na nga pala tayo guys sa immigration at nakabalik tayo dito sa Harbourfront Center. Diba? So, from Harbourfront, pupunta tayo ngayon at mag-check-in sa hotel para makapag-ikot-ikot tayo dito nang wala naman tayo mga maleta. Yan, nakarating na nga tayo dito sa Singapore mula sa Indonesia. And in this video, habang nag-explore tayo dito sa Singapore for a few hours before tayo mag-leave, no? Tonight, di ba? Pag-usapan natin ano yung mga bagay na natutunan ko or pwede kong i-share sa inyo habang nag-solo travel. Tara! Una sa lahat, gusto ko i-share, number 1 tip is plan ahead. Kailangan meron kang itinerary. Sometimes, kahit meron kang plano, meron pa rin mga changes sa itinerary. So yan, make sure to adjust accordingly. Siyempre, as a solo travel, mag-access tayo ng Google Maps. Nakatulad na nagkamali ako sa Google Maps, so sa ChatGPT ako. So always keep your phone charged para marami kang resources. Lalo pag naliligaw-ligaw ka na. Yan, sabi ni ChatGPT, from Bencoolen, bababa ako ng downtown. 4 stops. So tama yan. CR nga pala muna tayo guys, no? At ganito yung toilet nila. Merong ganyan yung mga usual na toilet, pero meron ding ganyang klase. At balik tayo sa para matuntun nyo sa Merlion Park. Nandito tayo ngayon sa downtown line and sinusundan ko lang yung nakita sa GPT na sundan mo lang daw itong Marina Bay Link Mall and yan, dito tayo dadaan. Number 3 is to keep multiple payment options kasi merong mga times na cashless yung pupuntahan ninyo, say, sa MRT. Para hindi na kayo, nagbabayad pa doon sa may counter. Katulad dito sa Singapore. Yung mga Visa and Mastercard natin tinatanggap yan dito. I'm using Maribank. Wala akong naging problema sa pagbabayad sa mga MRT rides ko. And bring cash, syempre. Ako sa Pilipinas pa lang, nagpapalit na ako ng cash. Yun naman, guys. Meron ba tayo nun? Sa Pilipinas? Sure. And dito parang yung BGC yung feels. Ito yung place na nakakapag-walk around yung mga tao. Yan katulad yun yung dumaan. Nag-stroll siya ng pet niya. And nag-run yung mga tao, nagja-jogging, ganon. Para siyang BGC sa atin. Dumaan na naman ako dito sa mayayaman na parang hahampasin na naman tayo ng kahirapan ng ating bansa. Okay lang yan. Aahon din. Marami akong nakikita nga pala dito guys sa mga nagbabike. Meron din akong nakita dun sa Klook na pwede ka mag-rent dito. Pwede na ako mag-rent ng bike. Wala din namang video sa akin. Nasira ang tripod ng person ito. Oh, wow. Yan, meron siyang place na pwede kang mag-rest at mag-stay with your family. So far, wala naman ako nakita nag-picnic dito, char. Pero masaya. Pero yan, marami dito nagja-jogging around. And ayan. Doon kasi ako dumaan kanina sa kabila and nakita ko na yung Merlion. Ngayon, lalakaran na lang natin siya. Ito nga pala yung palatandaan ninyo, yung The Fullerton Hotel. So yan, sobrang lapit niya lang doon. Ayun yung Singapore Flyer.
and Marina Bay Sands Hotel. Nakapit lang kayo guys ha, kasi 1 to 100 to. Number 4 is to pack light but smart. Kung mag-check-in kayo ng mga gamit nyo, okay din yun. Okay for me, lalo pag marami kayong gamit. And syempre, lalo na yung mga bawal sa hand carry, malalagay nyo sa check-in. Pero for me, gusto ko kasi nakabakpak lang ako. That's my personal preference. Pero again, kung paano nyo didiskartehan, magayin nyo, it's all up to you. At ang Starbucks nila guys, iba sa atin. Diba? Meron silang mga outdoor na pagganap na Starbucks. Just across the Marina Bay Sands. Ayan, at kung mahilig din kayo sa Shake Shack, nakita ko na sa airport, meron din dito mismo sa Marina Bay Sands. Nandito tayo ngayon sa likod mismo ng Merlion. And number 5 is to share your itinerary. Dapat bilang solo traveler, hindi lang ikaw yung nakakaalam ng itinerary mo. Ako alam ng partner ko, ng anak ko, ng parents ko, and yung close friends ko. I don't post sa social media kung nasan ako at the moment. But at least, the closest to me, alam nila kung nasaan ako. At ito ngayon yung sitwasyon dito, no? Gabi, napakaraming tao na para bang, diba? Nga ang lahat at pagbibigyan. Huwag kayong ayun sa tulay, marami pa doon. Actually, dito pa. And I think, hindi naman yung Merlion lang yung sinadya nila dito. But the scenery. Yung nga sabi ko sa inyo, yung iba nag-family time, solo time. Number 6 is a hard truth for solo travelers. Stay alert. As a solo traveler, syempre, muna sa lahat din natin pinapahalata ko or hindi ko sinasabi na I'm traveling solo ng ganun, basta-basta. Unless it's the hotel or immigration. But the rest, like ng mga grab drivers, riders, mga ganyan, hindi ko sinasabing solo ako. I stay with my family and they're waiting for me sa hotel. Ganun lang. Appreciate lang natin yung Marina Bay Sands at 6 p.m. So currently, ayan yung nakikita natin. Merong cruise, river cruise. Dito mas konti na yung mga tao. Kasi hindi nga dito yung best spot for taking picture nandoon sa may Merlion. Diba? And I think meron ding light show na inihintay yung mga tao. Kaya that's why ang dami nila. But for us, may habuling flight later, okay na to. Okay na tong paikot-ikot natin na to. Number 7 is to respect the local culture. So, galing ako diba sa Indonesia. And Indonesia is a Muslim country. So, ingat din ako sa mga pinagsusuot ko. Although 2026 na. Pero wala naman ako nakita dun na mga pinapok yung short in my mama's term. Yung sobrang iksi ng short. So, I made sure for my 2 days stay doon, mahahaba yung mga suot ko. And dito naman, mas open yung culture dito sa Singapore. Mas marami akong foreigners na nakita. So, ngayon, I'm wearing short. Mas confident ako ditong mag-short kasi una sa lahat, ang init. Grabe ang weather dito. Sobrang init, parang didikit na yung araw sa balat mo. Pero ngayon naman at 6 p.m. hindi na. Mahangin-hangin na siya and medyo hindi naman sobrang lamig but mahangin na. Hindi na katulad kanina pagdating ko at 2 or 3 p.m. Nakarating na tayo ulit guys dito sa hotel and mag-freshen up lang tayo ng konti dahil habang nilakad natin. So ang last tip ko, actually marami pa kayong pwedeng idagdag. Pero ang last tip ko is to try to be a local. Kung anong ginagawa nila or saan sila nagpupunta, enjoy the local transportation as well as yung mga local food na kinakain nila. Para makamura na rin kayo kasi usually pag nasa mall or nakasitwasyon or located sa mga high-end areas, mas mahal doon syempre. So yun lang guys. Thank you so much for watching this vlog. And flight na natin pabalik sa Manila. Thank you so much, Singapore.